Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Napakarami po ngayon ang nabigyan ng linaw at kasagutan sa mga tanong tungkol sa COMELEC rules and prohibitions para sa darating na BSKE 2023. Kung kaya naman ay ituloy na po natin ang ating mas malalim pang usapan. Kasama pa rin po ang ating COMELEC Officer ng Pasig City, Attorney Boom at Kags Butch Serrano. Maraming salamat, Hagawad Jackie Forster. Kamusta na si Benji Paras? Nasa bahay. Alam mo, namimiss din namin si SK Mai na kasalukuyang nasa beach siya ngayon at silang family ay... pero kinakamusta po niya ang ating po mga kabarangay. Attorney Boom, nag-usap nga tayo. Sana in the end, sabi ko nga, relax lang tayong lahat. Pero mainit talaga pag barangay election. Kasi personal po yan eh. Magkakakilala, pag hindi mo ako binoto, alam na alam ko hindi mo ako binoto, nandun ka sa bahay na yun, nandito lang ako, nanalo ako, lagot ka sa akin, mga ganun-ganun ba. Pero we all wish na sana maging peaceful itong election na are, sapagkat hindi natin kailangan magbuhos ng dugo o kaya ay buhos lang natin ang pawis at sipag natin sa eleksyon. Pero other than that, ayaw po natin may masaktan pagka po eleksyon. Tama. Well, kami naman po sa COMELEC, maliban po sa layunin po namin na magkaroon po ng maayos na eleksyon, successful na barangay Sangguniang Kabataan election, nag-i-invest din po kami sa better voters experience. Kumbaga yung mga tao ay ma-encourage na lumabas, bumoto, at magkaroon ng interest sa magiging leader. Hindi lang sa araw na election, kundi even beyond that, na maging mas aktibo, mas involved sa community, at magkaroon ng engagement at collaboration. Doon po ako excited. Ito pala, pasensya ka na, Kags Marie, na maisingit ko lang. Yung sinabi ni attorney, bakit kaya attorney na parang walang gana lagi ang mga homeowners o yung mga nakatira sa subdivisions o kaya yung sabi natin taxpayers, pero tinatawag nila sarili nila na intellectual voters pero wala naman silang boto. Bakit kaya wala silang interest tuwing barangay election? Samantalang, I always say na lahat tayo, social ka man o wala kang bahay, may bahay, mayaman o mahirap ka, dadaan tayo na sa barangay eh. Yan ang kasama natin araw-araw. Well, that is one of the challenges na gusto namin ma-address, na lahat po ng ating mga kabarangay, lahat po ng ating mga kababayan ay magkaroon ng interest. And ako po, thankful po ako kasi po sa kaliwat kanang coordination meeting namin, nalalaman po namin kung ano po yung idea nila, kung ano po yung mga concerns nila. As a matter of fact, tomorrow, I'm gonna have a coordination meeting with the homeowners po ng Valle Verde. Kasi gusto ko lang po maipaintindi sa kanila na napakahalaga po ng kanilang role sa araw po ng eleksyon, na hindi po ito just another day and just another set of officers. Since ito po ang pagkakataon na magkaroon po tayo ng opportunity to choose the rightful leaders, to learn from our mistakes kung meron man, or i-strengthen natin yung leadership na nagustuhan natin, especially sa experience natin sa pandemya. Isa sa mga hugot ng mga homeowners or yung mga nasa mga subdivision, yung mga condo, kapag may ayuda, ang iniisip nyo lang naman, yung masa. Kami naman, mas malaki binabayad naming tax, pero never kami nakatanggap ng any form of ayuda. And we want to correct that notion na dapat po sa lahat po ng serbisyong pinaprovide ng gobyerno, dapat po pantay-pantay. Kung hindi man equal, dapat yung equity. Base sa kapasidad, base sa pangangailangan. So yun po. Kaya nga talagang ini-encourage talaga natin, attorney, yung bumoto lahat. Hindi porket sa masa ka, na belong, or pati sa subdivisions, dapat po talaga lumabas tayo. Most especially, tamang-tama po yung sinabi nyo, Attorney Boom, na nung time of pandemic, sinubok po hindi lang ang ating mga constituents, bagkus ang ating mga leaders. Dahil sino ba naman ang nag-expect na magkakaroon tayo ng pandemic? So, this time po, it's really about time to choose the right leaders
na magsaserve po sa atin na hindi lang para sa iilan, kundi para sa pangkalahatan. So, Attorney Boom, ano po ba itong task force ng anti-EPAL? I believe si Attorney Boom is advocate nito and very passionate. At kaya po, ano po ba yung mga procedures, kung meron man po, at kailan po ba ang effectivity nito? I see. Well, nilaunch na po ito officially ng ating COMELEC Chairman, Honorable George Garcia. And as I have mentioned earlier, sa lungsod po ng Pasig, I will be the chairman of the Anti-EPAL Task Force. Kami po ang mag-ensure po na lahat po ng complaints patungkol po sa mga premature campaigning. Yung mga EPAL po, ibig sabihin po na hindi pa araw o panahon ng kampanya, nag-iikot-ikot na, nagpapahiwatig na sila po ay iboto. So any complaints ay maaari nyo pong ipagbigay alam po sa mga Anti-EPAL Task Force sa inyo pong lugar. Maaari po kayong magsabit. Even po yung ating mga anonymous complaints po, ina-entertain po namin. And once na-receive po namin, na-validate po namin na that would fall under the law against premature campaigning, kami po ay magsasabit ng report sa aming regional office. Like in this case, since ako po ay nasa NCR, we're gonna submit that sa regional office ng COMELEC NCR. And then, the COMELEC NCR would recommend that to the main task force na binubuo po ng ating mga commissioners, chairman, na sa pamumuno po ng aming task force na si Director Mendros. Yon na i-determine niya base sa mga ebidensya, sa mga affidavits po na natanggap po namin kung may valid ground para makapag-file po ng petition for disqualification. Because take note, ang violation po sa law against premature campaigning is an election offense. Diyan po ay nakasaad po sa ating Section 80 of the Omnibus Election Code. Kahit kayo po ay manalo sa election but napatunayan na engage kayo sa anti-EPAL or premature campaigning, maaari po kayong mapatanggal sa pwesto. Okay. Ito bang anti-EPAL kalakip din po ba ito ng kontrabigay patungkol po sa vote buying tsaka vote selling? Tsaka kalakip din po ba nito yung money ban? Ano ho ba yung money ban? I see. Well, yung Anti-EPAL Task Force is primarily for premature campaigning. Whereas yung ating kontrabigay committee ay para sa vote buying and vote selling. Ibig sabihin po, pag meron po kayong nabalitaan ng mga kandidato or supporters na engage into vote buying at vote selling, maaari po kayong mag-send po ng inyong complaints either through email or personal po. And then, kapag na-validate po namin ang inyong mga affidavits or mga ebidensya na present nyo, issue-show cause po namin yung mga kandidato na engage into vote buying at saka vote selling. Just in case po, bilang election officer po, nakita ko po na may apparent violation, even I myself, I can do that. I can file motu proprio on my own. Mag-file po ako ng complaint against a particular candidate, and that complaint po will be ripened into a petition for disqualification. Ayun. Isa sa mga concerns ng ating po mga citizens, mga concerned citizens po natin, okay, mag-report kami sa COMELEC, sige, nakahanda kami. Pero, ilang araw o ilang buwan ho ba aabutin ng investigation tsaka magkakaroon ng linaw ang kaso sapagkat natatakot ho ang taong bayan na magpa-file pero parang tila yata hindi na nila alam kung ano nangyari sa kaso, sila napapag-initan ng mga naisumbong nila. Well, kapag unverified po yung complaint, meaning sa mga anonymous complaints, pero may nakita kaming valid ground for such anonymous complaint, mag-i-issue po kami ng show cause sa concerned na kandidato, and then that candidate will be given only 3 days to submit answer. And from that answer, and from the pieces of evidence gathered, dun po magdidesisyon po yung COMELEC whether or not there is a valid ground for the petition for disqualification po. Kags, kunin ko na ito opportunity na to, no? Kasi pag vote buying talaga, alam ko, attorney, na isa kayo sa mga advocate po niyan. Number 1 po kayo sa COMELEC. And in fact, you have a thesis din. Hindi nyo lang pinag-aaralan. Ngayon, ginawa ng template mismo ng buong COMELEC offices sa buong Pilipinas. Congratulations po sa inyo. Pero alam din po namin bilang kandidato, nakikita po namin yan, na during Saturdays and Sundays, o tinatawag naming last 2 minutes ng kampanya, before election, ng Monday ng election, umiikot na po yung mga leader sa mga kandidato at doon na po nagdidistribute alas 4, alas 10 o alas 3 ng umaga, nagdidistribute na ho ng pera yan. Yes. Now, I understand ang COMELEC, kalaki po dito, katuwang po ninyo ang AFP at saka PNP. Yes po. Maaari po bang ibigay namin suggestion na dapat may identify po
ng Commission on Elections through sa taong bayan na rin, sa yung mga sitio na kumakalat yung mga ganito pong mga vote buying schemes. Kasi sa totoo lang po, magaling po ang mga kandidato dyan, pahabang tulog lahat, gising yung mga tao at naabangan na yung 500, 1,000, 2,000 kung magkano man yan. Well, actually, ang maganda po sa recently promulgated po natin against vote buying at vote selling, may tinatawag tayong presumptions. So, meaning to say, kapag ikaw po on the day of a day before the election po, or even on the day of the election, kayo po ay may dala na 500,000, ang presumption you're engaged into vote buying or vote selling. Unless ma-establish nyo na based on your occupation or profession na entitled kayo magbigay ng ganyang klaseng kalaking halaga. Meron din po tayo tatawag na money ban, yung hindi ko nasagot kanina, Kagawad Butch. Di ba meron tayong checkpoint sa gun ban? So 2 days po before the election po, isa po sa i-check din po kung may mga kababayan po tayo na magdadala po ng at least 200,000 kahit po siya ay barya-barya or pinapalitan na malulutong na tagbe 20, 50, 100. Kapag yan po ay hindi nyo na-establish na yan ay dahil kayo ay engaged into a profession or occupation na entitled kayo magdala ng ganyang kahalaga, maaari po kayong masampahan po ng kasong vote buying at saka vote selling. Okay. Yes, dagdag ko lang, attorney. And clarification na rin po. Meron po ba tayo sa mga localities na malalapitan na kontrabigay at the same time yung anti-EPAL task force? Or nationwide po ba lang ito? Or meron din po tayo sa mga localities? Well, national, regional, at saka local, meron po tayong mga committee. Like for example po, ako po sa Pasig, I'm the head of the Anti-EPAL Task Force. I'm also the head of the Kontrabigay. Sa Kontrabigay Committee po, ito po ay binubuo. Maliban po sa akin bilang chairman, kasama ko po rito ang head po ng PNP, head po ng highest ranking AFP sa lungsod ng Pasig, head po ng Department of Education, and even the chief prosecutor po ng Pasig ay kasama po bilang miyembro po ng Committee on Kontrabigay, at yung ating mga citizens arms, yung ating mga watchdogs, the PPCRV, the NAMFREL at saka Lente. Kasama po sila, makakatulong po natin sila para talagang ma-implement strictly po yung ating batas laban sa vote buying and vote selling. Ito, makwento ko lang, usapang politika ulit. Kasi sa dinabi namin yung takbo ko at talo ko, nakita ko po lahat. Dun sa kontrabigay ay nagbabantayan po, alam mo yung among candidates nagbabantayan din sila eh. Kasi meron akong na-experience, nakita mismo na magbibigay itong grupong to. Pero binabantayan siya ng isang grupo na to na magbibigay din. Sabay, ang instruction sa kanila, pagkada may pumasok doon na may malaking bag na mamimigay na, hablutin. Hahablutin yon at hahablutin yung bag para hindi na makapag-abot. Ngayon nakahablot nga. Nagkahabulan. Yung mga ang dami doon, alas 3 ng umaga nagbabantayan yung mga leaders sa mga kandidato. Dinahablot nga. Hindi may 200,000 nga, alam mo ginawa. Yun naman yung pinandistribute niya sa mga tao niya. kaya talagang ang form of corruption talaga dito. Pati mga kandidato nagbabantayan po sila. Na-experience ko lang naman yung usapang politika. Well, actually, nakakalungkot kasi yung vote buying at vote selling, parang naging parte na siya ng bawat eleksyon. Kaya nga kami sa Comelec, I always say this even in the last episode, don't normalize vote buying and vote selling. And sana magkaroon tayo ng discernment bilang isang botante. Pag kayo ay binigyan ng pera para iboto siya, mag-isip kayo, bakit niya kayo binibigyan ng pera? Baka yung pera na binigay niya sa inyo ay kulang pa sa kukunin niya na parang return of investment. Kasi parang nangyayari yung vote buying tsaka vote selling, parang ginagamit na investment at may ROI. Yung ROI o return of investment makukuha mo kapag ikaw ay nakaupo. At pag ikaw nakaupo, instead na makapagserbisyo, ang magiging priority ng kandidato, since nag-engage ito vote buying tsaka vote selling, ay bawiin lahat ng mga pinamigay niya. So ang kawawa, taong bayan. Oo nga. Sa totoo po yan. Minsan, kasi sa amin naman, nagkikwentuhan na lang po kami. Sa amin naman, kinakausap ko talaga kasi alam nila wala silang makukuha sa akin. So, kinakausap ko, mga kumpare ko naman eh. So, inaamin naman sa akin, mabush kumukuha kami. Mahirap lang kami eh. Ako naman, ito naman ang counter ko. Alam mo, mahirap ka na nga eh. Pero huwag mo nang pagbili yung karangalan mo. Second, halimbawa, yung mga sinasabing homeowners, nagbabayad ng taxes, meron silang ambag sa lipunan, nag-aambag din kayo. Yun na lamang ang ambag ninyo, bumoto ng maayos, huwag niyong ibenta ang boto ninyo. Malaking tulong po sa bayan yan. So, hindi pwedeng maging excuse sa akin, para sa akin na kayo yung mahirap. Hindi, meron ho kayong dignidad.
na hindi nyo pwedeng ipagbili. So, dahil nga, ang pinakamahirap kasi nito, attorney, lahat kasi kumukuha eh. Oo, hayaan mo sila. Kasi, ang karakter ng tao, pag wala nakatingin, at tinanggihan mo yan, karakter yan. Kagaya ng pag nagpakita ka ng prinsipyo sa politika, at umiiyak ka, wala nakakakita na nagpakita ka ng prinsipyo, pero ginawa mo pa rin. So, ang reward niyan, hindi naman dito eh. Ang reward niya nasa taas. Yun ang nakakakita po sa atin. Kaya naman, attorney, ang aking next na tanong, hindi lang pera ang vote buying. Meron ding in-kind. Or, ito nga pong ban on appointment, hiring, promotion. Paano ngayon? Okay, pag nanalo ako. Diba? Kukunin kitang chief of staff. Ayan. Yes. And I hope with this campaign namin sa COMELEC, Kagawad Butch, maging aware yung mga kababayan natin na hindi normal, hindi tama yung mga pangako na binibigay ng kandidato. Kasi take note, ang politiko pag nangako, wag nating asahan na yan ay tutuparin niya. Nangako na nga, di ba? Tutuparin pa, di ba? Masyadong sobra na yan. Sobra na yan. And kaya nga ako po, and every time po na may opportunity ako, sinasabi ko nga po lagi, sa araw ng eleksyon lang tayo nagkakaroon ng pantay-pantay na kapangyarihan. Pantay-pantay na kapangyarihan na bumoto. And sana yung pagkakataon na hindi natin sayangin para lang sa halagang 500 piso. Kags Marie, any last word or message sa ating mga televiewers? Kasi hindi ko alam kung may imbita pa na. Sobrang busy na ni attorney. Pero hopefully may isa pa siyang guesting dito bago talaga mag-eleksyon. Any last message para sa ating last mga bago message, si Kags attorney? Butch, I think before I do the last message, may isa talaga akong tanong na gusto kong i-clarify about sa poll watchers. Kasi yan po talaga yung laging hinahanap at tinatanong sa atin ng ating mga kabarangay. So ulitin ko lang po ang tanong ko, attorney, ilan po ba talaga ang allowed sa poll watcher na magbabantay sa isang kandidato? Well, ang nakalagay po sa batas, one watcher per candidate. Kaya lang, practically speaking, hindi siya feasible. Kasi kung lahat ng kandidato ay may isang watcher sa isang room, hindi sila magkakasya. Baka mahiyaan yung mga botante, hindi na sila bumoto. Something like that. Kaya kami, we do encourage at least one watcher per team. And then, may priority po kami as regards po sa pareses ng watchers kasi may consideration as to the size and location po ng ating mga voting centers. Ang priority po namin ng mga watchers ay yung mga miyembro po ng ating mga Citizens Arms from PPCRV, NAMFREL at saka Lente. And assuming na may space pa ho, that's the time that we open that sa mga watchers. Dapat po isa per team and then may kahalili po siya. Hindi sila pwede magsabay, at least dalawa. Kasi take note po, nakalagay din po sa COMELEC 10946, pag ang isang kandidato ay may 3 watchers, presumption din po siya ng vote buying at vote selling. Bakit ang dami mong watcher? Para saan yon? Something like that. So, yun po, yun para po sa tanong po ni Kagawad Marie. Isa rin po yung sasabi niyo kanina, yung roving watcher. Yes, actually, I'm about to talk about it. Kung First, meron po ba tayong any thought I see. about the roving watchers na tinitermino every election na see. aside from being a poll watcher, pwede ka rin kumuha ng mga roving watchers. Ano po ba ang roving watchers na ito? To be honest, first time ko marinig na may roving watchers. Basta ang alam ko, ang watcher dapat may ID, dapat authorized. Before the election, nire-require po namin yung mga authorized signatory po para mabigyan po namin sa ng ID po na maaari po lang makuha po sa opisina ng COMELEC. And ibig sabihin, kung sila lang po yung mga may ID, sila lang po yung authorized na pumasok sa voting centers or even sa canvassing. Pag wala silang ID, dapat wala sila ron. Kasi iniiwasan po natin dito na magkaroon po ng bias or baka po isipin may pinapaboran po kami sa COMELEC. Kumbaga lahat po dapat black and white. Dapat may ID. Pag walang ID, it's either you're a watcher or you are not a watcher. Something like that. Ayan mga kabarangay, so napakalinaw po ng sinabi ng ating COMELEC officer from Pasig City na si Attorney Boom Santiago at nabigyan na rin po tayo ng linaw pagdating sa mga poll watchers and yung tinatawag nilang roving watchers na hindi po ito kasama sa mga binibigyan at pinahihintulutan ng ating COMELEC officers sa bawat munisipyo, localities po nila. At the same time mga kabarangay, napakaganda po ng ating segment ngayong araw na ito. Napakamabuluhan, at the same time napakalalim at nasagot na rin po Kags Butch ang mga katanungan na matagal na rin pong naging kuro-kuro ng ating mga kabarangay. Kaya po tinatawagan ko na ang ating pambansang kagawad na si Butch Serrano. Maraming salamat po sa inyo. At dahil nga po nabigyan na ng linaw ni Attorney Boom, Attorney Ronald Santiago, Pasig COMELEC officer, ang ating po mga katanungan, tayo po ay mag-move on.
At next week po ay iba naman topic po ang pag-uusapan natin sapagkat kinakailangan natin na halimbawa asikasuhin po ang kinakailangan naman ng mga botante at asikasuhin natin paano ba tayo mangangampanya ng maayos? Paano ba natin susunod dito at dahil nga maraming prohibition ano naman ngayon ang ating mga gagawin bilang kandidato para ma-maximize natin ang oras na binibigay ng COMELEC para tayo mangampanya. Pero bago po lahat, bago po tayo magtapos, binibigay ko po ang floor kay Attorney Boom Ronald Santiago para sa kanyang huling mensahe. Ayun, maraming salamat kay Kagawad Butch at syempre kay Kagawad Marie na nakasama natin ngayon sa isang makabuluhang talakayan. And I hope na nagkaroon po tayo ng mga learnings and sana one way or another napaisip po namin kayo as regards po sa nalalapit po na barangay and SK elections. Paulit-ulit ko pong sasabihin na sana po sa darating na election po, bigyan po natin ng pagkakataon yung sarili natin na makapag-isip, makapamili ng mga kandidato na una sumusunod sa batas at yung mga kandidato po na nagseserbisyo even before nag-file po sila ng kanilang certificate of candidacy. And I hope yung ating mga kandidato po na nag-aspire po na maging leader sa Barangay Mano SK, please be one step ahead of your constituents and sana po ay matulungan niyo po kami sa COMELEC para maging maayos, matagumpay ang ating election sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga guidelines na nakapaloob po sa ating Anti-EPAL and Contra-Bigay Committee. Marami pong salamat and God bless you. God bless Philippines. God bless po. Mabuhay po Attorney Boom, Attorney Ronald Santiago. Mabuhay po ang ating Commission on Elections. At mabuhay po kayong lahat mga kabarangay. Kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa